Okay. So ngayon po pag-uusapan natin ang preparations for the NAPOLCOM entrance exam na gaganapin po sa April 27, 2024. Ano po ang mga requirements natin para sa mga civilian applicants? Unang-una po dapat ay Filipino citizen, 21 to 30 years old on exam day. So kung ang birthday niyo po ay April 23, 24, 25, or 26, between 21 to 30 years old po kayo, pwede pa. So kung kayo ay magsa 31 years old sa April 27, ay hindi na po tayo pasok. Pero kung April 26 po tayo magsa 31 years old, ay pwede pa po tayong mag-apply. Kailangan po meron tayong diploma sa isang bachelor's degree. Ano po? Ang atin pong exam schedule ay gaganapin sa April 27, 2024, pamula alas 8 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. Ang atin pong online registration ay magsisimula po ngayong araw, March 3 hanggang Biyernes lang po yan, March 7. Ito po ay para lang sa online registration. Magbubukas po ang link ng napolcom-noss.org. Mamayang alas 12, titingnan po natin ang mga prosesyo niyan. Mamaya-maya lang. So ito po yung ating URL. Paki-type nyo na po yan sa inyong Google Chrome. Make sure na meron kayong stable internet connection, hindi kayo mapuputol mamaya, o hindi kayo makikikout para dire-diretso po ang inyong online registration. Pwede nyo rin naman pong gamitin ang QR code na aking pinapakita sa ating screen. Para po sa ating online registration process, pupunta muna tayo sa napolcom-noss.org at pipiliin po natin ang option dyan ng entrance exam for civilians kasi meron din pong entrance exam para sa mga patrolman or patrolwoman na may temporary status appointment. So kung hindi po kayo civilian, ito po ang i-click ninyo. Kung kayo naman po ay civilian, dito po tayo sa may blue pipindot or magkiklik. After po niyan, ay pupunan na po natin ang mga required fields katulad ng inyong first name, last name, middle name, hindi po middle initial ha. Ang inyong date of birth, simulan nyo po sa taon, sumunod ay buwan, tapos po ay ang petsa or ang araw. I-type nyo rin po kung ano ang inyong degree or course na tinapos ng kolehiyo, ang inyong email address, mobile number, at meron pong drop down dyan mamaya sa pipiliin yung exam center. Pati po nakalagay na rin dyan ang processing date. So isa-isahin natin yan ha. Ang processing center nyo po ay iba-iba, no? So ito po ay sa NCR, ang mga testing center po natin ay nasa Taguig, Marikina, and Quezon City. Pero mamaya po i-update natin yan. Papakita ko sa inyo yung updated na mga testing center sa iba't ibang rehiyon sapagkat yung iba po ay nagkaroon ng changes. Ano po? Ang processing date po natin ay nasa sa inyo. Pipili kayo kung kailan nyo gustong pumunta sa regional office. Ano po? So, for specific regions, katulad po ng sa Region 1, ang testing center nyo po ay sa La Union at sa Pangasinan. No? So, magkakaiba po sila ng processing date. So, depende po kung ano ang pipiliin ninyong regional or testing center, yun po, magiging limited lang po ang processing date. Ano po? Okay? So, after po nyo mapili ang inyong processing dates, kailangan nyo mag-upload ng soft copy ng front side ng inyong government-issued ID na dapat ay may nakalagay na date of birth. So, katulad po niyan, yung ating national passport, pwedeng postal ID, driver's license, pwedeng PRC, no po, basta yan na may nakalagay na date of birth. Pag wala pong date of birth, hindi po yan pwedeng gamitin para sa inyong online registration. After nyo pong i-upload ang inyong picture ng inyong ID, then i-click nyo po tong I agree to the terms and conditions below. At after po nyan, ay may papakita na po siya sa inyo na summary ng inyong isinubmit. So para ma-review ninyo ang inyong information, take a look at all of the pictures here. And then once you're done, you click on confirm. Kung sakali naman po na meron kayong typographical error dyan, ay i-cancel nyo lamang po. Okay? So, once you have clicked on confirm, meron na po siyang ilalagay dyan na notice or congratulatory message saying that nandito na ang details ng inyong registration
what you can do with this is you can either print it out or pwede nyo rin naman po itong ipakita na lang yung soft copy nito using your phone or your tablet pagpunta nyo po sa regional office. So, kailangan pong dalahin nyo ito, no? Yung pong inyong notice. Ang mga testing center po natin para sa NCR ay sa Taguig City, Quezon City, Marikina City. So, yan lang po ang mga pwede niyong pagpilian. Sa CAR naman po, meron sa Baguio City at meron din po sa Apayao. Pagdating ng Region 1, dalawa po yan ha, sa San Fernando City, La Union at pwede rin sa Lingayen, Pangasinan. Sa Region 2 po, dalawa rin ang kanilang testing center sa Tuguegarao City, Cagayan. At meron din po sa may Santiago City, Isabela. Sa Region 3 po ay ganun pa rin tulad ng dati sa City of San Fernando, Pampanga at sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Sa Region 4A, meron po tayong testing center sa Calamba City, Laguna at pwede rin naman po sa Lucena City, Quezon, sa may Bicol po o sa Region 5. Region 4B muna tayo, no? Sa Calapan City, Oriental Mindoro. And meron na rin po, for the first time in a long time, sa Puerto Princesa City, Palawan. Dati po kasi nasa Mindoro lamang sila, no? So, good news po sa mga taga Palawan, hindi nyo na kailangan sumakay ng ferry pa, no? Sa mga nasa Region 5 naman po ay kayo ay pwedeng mag-take ng exam sa Legazpi City, Albay. Pwede rin naman sa Naga City, Camarines Sur. Sa may bandang Region 6, dalawa ang venue natin dyan sa Iloilo City, Iloilo at sa Bacolod City, Negros Occidental. Sa Region 7 po ay ganun pa rin sa Cebu City, Cebu at sa Tagbilaran City, Bohol. Sa may bandang Region 8 po, nandyan ang Tacloban City, Leyte at Calbayog City, Samar. Dalawa rin po ang venue natin sa Region 9 sa Pagadian City, Zamboanga del Sur and Zamboanga City, Zamboanga del Sur. Pagdating po sa Region 10, idinagdag po natin dyan ang Iligan City, Lanao del Norte. Gayon din po ang Cagayan de Oro City, Misamis Oriental. Sa may Davao Region po, gaganapin ang exam sa Davao City, Davao del Sur and Digos City, Davao del Sur. Pagdating naman po sa may Soc-Sargen, ang testing centers po natin ay sa Coronadal City, South Cotabato at sa General Santos City, South Cotabato. Sa Region 13 po or Caraga, gaganapin po ang exam sa Butuan City, Agusan del Sur and Surigao City, Surigao del Norte. Sa may BARM naman po gaganapin ito sa Cotabato City, Maguindanao at ang bago pong location ay ang sa Marawi City, Lanao del Sur. So pagka po kayo po ay mayroon ng mga requirements, meron na kayong notice na galing sa napolcom-noss.org. Para po sa mga civilian applicants natin, magdala po kayo ng isang screenshot or printout ng inyong online registration notice. Ito po yung pinill out ninyo today or in the coming days. Magdala kayo ng 2 recent passport size photo. So hindi po ito 2x2 ha. Passport size po ito. Kailangan sa inyong picture, mayroon kayong puting background. Kayo po ay nakasuot ng puting t-shirt. Pwedeng may collar, pwedeng walang collar, pwedeng round neck. Ano po? And then, hawak po ninyo dapat ang inyong name tag. Ang nakalagay po sa name tag ninyo na handwritten ay ang inyong first name, middle name, and last name. Kailangan niyo pong magbitbit ng isang government-issued ID. Tandaan po na hindi po tatanggapin ang NBI clearance, police clearance, or barangay clearance. Maaari niyo pong, o kailangan niyo rin pong dalahin ang kahit alin po sa isa o kahit alin sa mga sumusunod na school documents. Hindi po kailangan kompleto, isa lang po ay sapat na. Pwede pong transcript of records. Pwede namang diploma or pag wala kayong transcript of records or diploma, pwede pong certificate of graduation. Hindi nyo po kinakailangang isubmit or isurrender ang original copy. Pwede po na kayo ay mag-submit na lang ng either option 1, certified true copy ng TOR, ng diploma or ng certificate of graduation. Or maaari din naman po kung wala kayong CTC niyan, dalahin nyo po ang original copy para ipakita lamang sa application centers and then isubmit nyo po or isurrender ninyo ang photocopy ng dala ninyong original document. Okay? So hindi po kailangan na isurrender pareho. Kung meron kayong original, dalahin ninyo, ipakita nyo lang. And then, ang isasubmit nyo lang po ay ang photocopy. Kung wala naman kayong original,
ay mag-secure po kayo ng certified true copy. At yan pong certified true copy na yan na po ang isusumitin ninyo sa application center. Ano po? Kinakailangan din nating magdala ng isang legal size window envelope. Yung pong merong butas dyan at may plastic. Ano po? Dapat legal size yan. At sa loob po niyan, may ilalagay kayo na 21 pesos worth of postal stamps. Ang postal stamps po natin ay nabibili sa mga post office or kung gusto niya naman sa regional office na rin po kayo bumili sapagkat may binibenta po sila doon na envelope na may nakalakip na pong postal stamps. Para saan po ba yan? Yan po ang gagamitin ng NAPOLCOM Regional Office para ipadala sa inyo ang resulta ng inyong mga exam. Okay? Yung inyong certificate. And then, kailangan po nating magbayad ng exam fee na 400 pesos. No, kung kayo naman po ay isang patrolman or patrolwoman with temporary status of appointment, kinakailangan po natin magdala ng similar requirements as earlier, pero instead of a diploma, TOR, or certificate of graduation, ang bibit-bitin nyo po ay ang inyong PNP ID. Okay? So pareho lang po ng requirements kanina. Kayo lang po ay hindi na magdadala ng diploma, TOR, or certificate of graduation. Ano po? So pag kayo po ay nakapag-secure na ng slot, bibigyan na po kayo ng notice of admission. Okay? At ito naman pong notice of admission na ito, ingatan ninyo kasi ito naman ang bibit-bitin ninyo sa testing center on April 27, 2025, which falls on a Sunday. Araw po yan ng linggo. Ano naman ang dapat dalahin sa araw ng ating pagsusulit? Number 1 po ang notice of admission na pinakita ko sa inyo kanina. Yan po yung ibibigay sa inyo sa regional office. Kailangan nating magbitbit ng isang government-issued ID para po sa ating identification. Ang bibitbitin po natin ay pencil number 2 para sa pagsasagot. Pwede po kayong magdala ng ilang piraso kung gusto ninyo. Make sure meron kayong sharpener just in case or pantasa. At kailangan nyo rin po ng black or blue pen para sa pagpipirma ng room assignment list. Again, kailangan nyo po ng lapis at saka ng ball pen. Tandaan po, katulad ng binanggit kanina, hindi po tatanggapin ang NBI, PNP, or barangay clearance para magsilbing identification ninyo. Ano naman po ang mga bawal dalahin sa araw ng examin? Unang-una po ang mga firearms, mga baril, mga kutsilyo, mga ammunition, ano po, mga deadly weapons. Bawal ang two-way radios, bawal ang mobile phone or electric gadget. Calculator, dahil mano-mano po tayong magkakalkula sa loob ng testing center. Bawal po ang mga smartwatch at mga review or reading materials. Ganon din po yung mga hindi naman natin kailangan katulad ng bags and knapsacks, mga envelope folder, mga shades, sombrero, mga hindi ninyo kailangan sa loob. Bawal po yang bit-bitin. Ano naman ang mga dapat nating isuot sa araw ng examin? Kailangan po tayo ay nakaputing t-shirt. Ano po? May collar, walang collar, pwede po yan. Basta yan po ay puti. Ang atin pong sapatos, dapat po yan ay closed-toed. Hindi po pwedeng tsinelas, hindi po pwede ang Crocs. Ano po, ang ating mga pantalon dapat ay hindi punit. Kahit po anong material, pwede yan. Ano po? And observe proper grooming. So sa mga kalalakihan, mag-shave po tayo at magpagupit. Sa mga kababaihan naman, magtali po tayo ng buhok. Ano naman ang mga dapat nating pag-aralan para handa tayong magsagot at maipasa ang NAPOLCOM entrance exam. Dito po sa AMV Learning and Development Center ay ongoing po ang ating enrollment para sa NAPOLCOM final coaching course na gaganapin natin from April 7 to 25. 3 linggo po ang ating final coaching course. Monday to Friday, 8:30 p.m. to 10:30 p.m. para po mapag-aralan ang scope of examination ng NAPOLCOM exam. Ito po ay nasa 2,500 po ito pero today ito po ay naka-promo ng 499 pesos only. Mag-PM po kayo sa AMV Learning and Development Center
para po makakuha kayo ng promo at mapabilang kayo sa ating wall of NAPOLCOM passers. Dahil kung kaya nila, kaya nyo rin. Ano po mga dapat natin pag-aralan sa general information? Unang-una po sa lahat, ang Philippine Constitution, yung mga title ng bawat article. Human rights is very important. Ano po? And other salient points. Kailangan nating malaman ang laman ng RA 6975 and RA 8551 as amended. Ganon din ang criminal justice system, social awareness and value judgment, and values. Ngayon, pagpunta naman natin sa verbal reasoning, nandyan po ang English and Filipino vocabulary, antonyms and synonyms. Meron po tayong hack dyan dito sa AMV Learning and Development Center para hindi po kayo naliligaw. Ganon din sa comprehension, may hack din po tayo para sa paragraph organization para hindi kayo magtagal dyan. Ganon din sa reading comprehension para hindi nyo na kailangan basahin lahat-lahat pero tama po ang inyong sagot. Of course, hindi mawawala ang grammar, yung correct usage natin. Meron tayong fill in the blanks dyan or sentence completion at meron din tayong error identification. Paano naman sa quantitative reasoning or mathematics? Kailangan po natin ng kaalaman sa percentage. Halimbawa, what is 30% of 20? Or 30 is what percentage of 500? Gayon din ang mga tanong na 16 is 50% of what number? Mga discount, mga markup, mga profit, and so on. Kailangan na mastered na natin ang fractions, mga proper fractions, improper, mixed numbers, paano mag-add, subtract, multiply, divide, at saka paano mag-solve ng mga word problems involving fractions. Ganon din ang number series na mayroong arithmetic, merong quadratic, may Fibonacci, may squares, and so on. Of course, mahalaga na marunong tayong mag-solve ng problems using our mathematical knowledge, bar graph interpretation, or data analysis, at saka po simple analysis. Ano po? Sa logical reasoning natin, meron tayong verbal. Kasama na dyan yung word associations, katulad ng a dog is to a cat, as to, a puppy is to a kitten. Mga ganyan, ano? Yung mga alphanumeric sequencing, kasama yan. Syllogisms, kasama din po yan. Mga identifying assumptions and conclusions. Ganon na rin yung mga non-verbal katulad ng abstract reasoning. So yan po mga dapat nating paghandaan. Ano po ang mga bawal sa araw ng exam? Ang oras po natin ay 11:28. Make sure po na meron na kayong reliable internet by now kasi by 12 o'clock magsisimula na pong buksan or bubuksan na po ang registration site ng NAPOLCOM. napolcom-noss.org. Okay? Bawal po sa araw ng exam ang impersonation. Ibig sabihin ay iba ang mag-a-attend ng inyong exam para sa inyo. Bawal pong gumamit ng kodigo o cheat sheets. Ganon din ang pagpapalit or pagbabago ng exam records. Bawal tayong magkaroon ng problema with between you and the exam personnels. Ganon din ang test booklet switching at iba pang mga modus para masigurong kayo ay papasa sa exam. Ano pong mangyayari kapag tayo ay nahuli sa mga offenses na ito? Tayo po ay magiging permanently banned. Hindi na tayo pwedeng mag-take ng NAPOLCOM exam forever. At syempre po tayo ay masasampahan ng reklamo. Ang atin pong police service eligibility, kung sakali man tayo ay pumasa dahil sa ating pandaraya, yan po ay ma-forfeit na. Ano po? Nullified na po yan. Hindi na po yan magagamit. Paano naman ang exam results ninyo? Natatandaan niyo po ba yung inyong postal ID, yung mga postal stamps ninyo kanina, pati po yung envelope, yan po ay gagamitin ng regional office para ipadala sa inyo ang inyong mga exam results. Pero kung di kayo makapaghintay, pwede rin kayong pumunta sa NCR sa 7th floor ng DILG NAPOLCOM Center sa may Quezon City. Pwede rin kayong magsadya sa inyong mga respective regional offices at ang pinakamabilis po ay ang ating official NAPOLCOM website, napolcom.gov.ph. So yung mga certificates of eligibility, ibig sabihin para po ito sa mga pumasa, ipoprocess po ito ng central office at ipapadala sa mga regional offices. Ang mga regional offices na po ang bahalang magkalakip ng mga COE na yan sa mga envelope at ipapadala po yan sa inyong mga
mailing address. Okay? So para mapagaya kayo sa NAPOLCOM Wall of Passers ng AMV Learning and Development Center, mag-PM po kayo ngayon to grab your slot. Okay? Para po kayo ay 100% ready. Para naman ma-secure nyo na ang inyong mini-meeting title na Patrolman or Patrol Woman of the Philippine National Police. Okay? So yan po ang ating mga paalala. Kung meron pa kayong mga katanungan, mag-PM lang po kayo sa AMV Learning and Development Center. And I'm looking forward to helping you pass the NAPOLCOM entrance exam. Maraming salamat po and mabuhay po kayo.